Hi friends, I am so excited because this has been on my bucket list for quite some time. We are finally going to Las Casas Filipinas de Alcazar. Pearls check. Na-injured si Nana, guys. Isa po sa mga tour guide dito sa resort at ako po yung makakasama ninyong libutin yung ilan sa mga makasaysayang bahay na nailipat at naitayo po dito. Pero bago tayo pumasok sa mga bahay po, before the wooden part, kailangan natin magsipaghubad ng ating mga suot na suot sa bahay. Mga footwears po. It's part of the Filipino tradition na muli po natin binubuhay dito sa resort at tanda na rin po ng pagbibigay kalang sa mga nagpili-araw. So bago tayo tuloy magsimula, bigyan ko lang po muna kayo ng konting information tungkol po dito sa resort. So ang Las Casas Filipinas de Alcazar, mga salitang Espanyol po ito, nang ibig po sabihin sa Tagalog, ang mga bahay sa Pilipinas ni Alcazar. Ang Alcazar yun po yung apelyido ng pamilya na may-ari po nito, ang Alcazar family. Sila rin po yung may-ari ng New San Jose Builders, isa po yung construction company. So nag-start po silang mangolekta ng mga lumang bahay in the year 2000. Inopen po ito sa publiko in the year 2010. So 10 years in the making. Sa ngayon, 15 years na po in operation. So dami yung reason po bakit inaabot siya ng 10 taon bago mabuksan sa publiko. Bawat bahay po kasi na ating makikita dito sa resort bago po sila nailipat, kinailangang pag-aralang mabuti. So unang-una po from its original locations, lalagyan po nila ng marka bawat parte, kukunan nila to ng larawan for documentation and reference, saka po nila maingat na babaklasin piece by piece, plank by plank, and column by column. Then yung mga dismantled pieces ng bahay, dadalhin po dito sa resort at dito po sila binubuong muli base pa rin po sa kanyang original na struktura at design nyo. So right now, meron na po kami ditong total of 63 houses na po. Sa 41 po doon, original. Yun po, yung dito naman po yung kombinasyon po na replica and archival houses. So also yung mga bahay din po, pinapangalan sila base kung saang lugar o probinsya sila na sa Pilipinas na kuha o natagpuan. Katulad na lamang po ng bahay na nasa tayo ngayon, ito po yung aming Casa Binyan, galing po ng Binyan, Laguna. Okay? Yung Casa Binyan po, nahahati po ito sa dalawang parte. Unang bahagi po ng bahay, una po siya naitayo, 17
1800s sa pagmamayari po ni Don Gregorio Alonso. Siya po yung lolo ng lolo ni Dr. Jose Rizal. Yung second owner po nito, si Cipriano Alonso, anak niya na lalaki. Ang third generation naman po ay nagngangalang Don Lorenzo Alberto Alonso. Si Don Lorenzo Alberto Alonso, nagkaroon po siya before ng dalawang asawa. Yung first wife po niya, pangalan po Paula Florentino, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na nagngangalan po Jose Alberto Alonso. Na kinalauna po naging kinatawan ng bansa natin para maging para magrepresenta sa bansang Spain or sa panahon natin yan po yung ambassador na tawagin. Yung second wife naman po ni Don Lorenzo, ang pangalan po niya ay Bilida Viginto. Sila po ay nagkaroon ng 5 anak. Isa po sa mga nag-anak nila, si Teodora Alonso. Yung nanay po ni Rizal. Nanggaling sa second family, si Teodora. Actually, yung ika-4 po na henerasyon na nagmana sa bahay, yung unang anak po sa unang pamilya, si Jose Albertos, yung naging ambassador po. Yung kinalaunan si Jose, nagkaroon din po siya ng asawa ng pangalan naman Teodora Formoso. Okay, malilito ha. Dalawa po yung Teodora sa kwento natin, no? Isang Alonso at isang Formoso. Okay? Ngayon po, dahil sa naging katungkulan ni Jose Alberto Alonso dahil sa trabaho niya as our ambassador before sa Spain. So dahil po doon, madalas wala po siya sa bahay nila. Madalas nasa abroad. So naiwan po parati na mag-isa dito sa malaking bahay na ito, yung kanyang asawa, si Teodora Formoso. Dahil po doon, si Formoso, labis po talaga na nalungkot, nalumbay ng ulila sa asawa niya. Sa hindi po inaasahan ng pagkakataon si Formoso, nagkaroon po siya ng lihim na karelasyon. Cheese pala. Unang bahay pa lang po ito. Yan po yung tinatawag dito na cheese story. Cheese story. Chismis with history. Okay, so by the way, nung malaman po ni Jose na nagtataksel sa kanyang asawa, umuwi po siya dito sa kanilang bahay. So, sa tingin po ninyo, sa galit nitong si Jose, ano yung ginawa niya sa asawa niya? Piniwalayan po? Pinatay. Pinatay sa asawa niya. Nandiyan na si Mama. How about you, sir? Bilang ikaw lang yung nag-iisang lalaki dito, sir. Anong gagawin mo? Pinalayas. Ma'am, alam niyo na, pinalayas daw. Joke lang po. Ayan, so mas mainam po kung itutuloy ko na lang yung kasunod ng storya. Okay, so nang malaman po ni Jose na nagtatakso yung asawa niya, ang ginawa niya po dito ay ikinulong. Sorry ma'am, hindi pinatay na. Ayan. Oo, hindi naman. Pero kinulong niya po si Teodora sa isa sa kwarto po ng bahay na yan. So during that time na nakakulong po dun si Teodora, ang tanging nagdadala sa kanya ng pagkain sa araw-araw, yung kapatid po ni Jose, si Teodora Alonso. Sa dalawang day, habang nakakulong si Teodora Formoso, nagkaroon po siya ng pagkakataon na makagawa ng sulat. So nakalagay po dito sa sulat na to, na kinulong siya ng kanyang asawa sa kwarto ng bahay nila at di umano, unti-unti siyang nilalasong ng kapatid nito na si Teodora Alonso. Mula sa mga pagkain, dinadala sa kanya, binibigay sa araw-araw. So, ang sulat po ay inihulog ni Formoso sa bintana po ng kwarto at sa ibabang bahagi po may Guardia Civil po na nakaabang na pulot po yung sulat at kanya pong ibinigay ito sa kanilang kapitan. So, nang malaman po ng otoridad, yung nagaganap dito sa bahay, nagpadala po sila ng mga Guardia Civil para dakpin yung magkapatid na Alonso at palayain si Teodora Formoso. So, bali, nakulong po yung nanay at yung uncle po ni Rizal. So, habang nakakulong po itong magkapatid, may isang okasyon naman po na nagaganap sa may binyan. At sa okasyon po na ito, may isang bata po. Napakagaling po sumayaw ng bata na ito, no? So, nagkataon, yung Gobernador General ng Espanya that time, nandun po siya sa nasabing okasyon. So nakita niya po yung bata na magaling sumayaw. Labis niya po na kinaliliwan yung bata na yon. Kung kaya tinanong niya po ito, kung anong kagustuhan kapalit ng pagsasayaw, kanya daw pong ibibigay. Dingin sa kalaman po ng Gobernador General na yung bata po pala, siya po yung bunsong anak ni Teodora Alonso. Kilala niyo po ba siya? Babae po siya, Alonso po. Siya po si Bea Alonso. Diba, gusto niya yung joke na yun. Nauna pa sa akin si Mom. Ayan, hindi po. Starts with letter S. Saturnin? No po, sa Ternina, siya po yung panganay nila. So, bata po si
Kaya naman. Sophia Soledad Ay, po. So, ayan. Absent po siguro. Yung first time, ano? Ayan, si Soledad po, ang mas kilala po siya bilang Chole. So, ang hiniling po ni Soledad, palayain yung kanyang nanay at kanyang tiyuhin. After 2 years po na nakakulong yung magkapatid na Alonso, nakalaya po sila dahil po kay Soledad. So, nung makalaya po sila, may panibagong panukalang batas po yung pamahalang Espanya. Tinatawag po ito ng Cabrera 1849. Nakasad po dito, tayong mga Pilipino magkakaroon po ng permanente nating mga apelido. Ang apelido po na napunta sa pamilya ni Teodora ay Irelonda. So isang araw habang pumipirma po sa importanteng dokumento, naninibago po si Teodora na kalimutan niya na ilagay yung Irelonda sa kanyang pirma. So nang malaman po yun ng pamahalang Espanya, inisip po nila, di na naman sumusunod sa mga batas si Teodora. So for the second time, pinahuli po siya ulit. Pero hindi po siya nakulong. Ang parusa po sa kanya, pinaglakad po siya ng higit kumulang 50 kilometers mula Calamba, Laguna to Santa Cruz, Laguna. Wala pong suot yung sabihin sa paa. So, noong mga panahon po na yun, nakikita po na Rizal yung nangyayari sa nanay niya. Kaya lang, that time si Rizal, nasa 10 taong gulang pa lang po. So, naisan man niya na tulungan niya kanyang ina, wala siyang magawa. Pero sa murang edad po ni Rizal, doon siya nag-umpisa na magkaroon ng hinanakit sa pamahalang Espanya dahil sa nakita niya gaano kalapit ang mga sa kanyang kapwa Pilipino sa pamagitan mismo na nangyari kay Teodora na kanyang ina. So, nung nagkaroon po ng sapat na kaisipan, si Dr. Jose Rizal, isa po yun sa mga naging inspirasyon niya para isulat yung kanyang dalawang nobela, Noli Me Tangere at El Filibusterismo. That's why in Noli po, may isang karakter po doon, naglalakad siya nang wala siyang sapin sa paa habang hinahanap niya yung kanyang mga anak. Sino po yan? Si Sisa. Si Sisa. Ayan. Po, one of the inspiration po ni Rizal in writing Sisa, it was his own mother po, si Teodora Alonso po mismo. No? So, by the way, akit tayo sa taas. Pero bago po yan, sino po dito yung nakapanood na po ng movie na General Luna? Panood na po ba yan? No? Ayan si ma'am, napanood na. So, General Luna played by John Arcelia po. No? Pero, pinatay po si General dyan sa movie lang naman. Wala kami. Ipapakilala ko na po kayo sa mga nagmay-ari po ng bahay. Gusto niyo po ba silang ma-meet today? Hello, teacher lang po. Kanina pa po nila tayo hinihintay sa gas. Pero po, papakilala ko. Aalisin na natin yung Yes, Okay. Actually, dami po nito, hindi po ito original. Ito po ay considered replica na lamang po kasi po ang percentage ng original parts ng house 5% na lamang. So maliit lang po yung percentage ng nailipat po talaga dito sa resort. So yung bumubuo po dun sa 5%, kasama po yung hagdan, original po yun, yung inakitan natin. Yung ceiling dun sa kabilang area, original din po yan. Yung dito sa area natin, replica na lang po. So you see a lot of difference po sa original versus sa replica na lang. Okay? And then yung walnut to, this is also part of the original. Lahat ng pinto dito sa second floor, all of the doors po are still original pa rin. No? So, pero ngayon po, papakilala ko kayo sa mga nagmay-ari. Of course, mga pictures na lang po, paintings na lang naman po nila. Pero if you really wanna talk to them po, pwede naman tayong mag-form lang po ng circle. Bigyan na lang po yung mata nyo. Okay lang po ba yun? Yeah, next time na lang. Ayan, so ito po sila. This one po is Jose Alberto Alonso. Siya po yung 4th generation po na tumira dito sa house. Ang paboritong uncle po ni Rizal na nagturo sa kanya ng sports na fencing, siya po yung naging ambassador. Then next na naman po this one is his wife, si Teodora Formoso. Siya po yung kinulong sa kwarto kasi nagtaksil siya kay Jose Alberto. So siya po si Formoso. Yung dalawa po na natitira, ilan sila sa mga nagmay-ari din po ng bahay. Pero actually, hindi po sila kamag-anak po ng mga Alberto. Paano po nila naman na yung bahay? Kasi nga po yung second part, yung Italian restaurant sa ngayon, ang nagpatayo po na si Jose, 1800s na. Pero di kinalaunan, nag-decide po si Jose na ibenta ng buo yung bahay nila. Nakabili po si Doña Magdalena na isa pong anak na babae, pinamanan niya po dito kay Isabel. Si Isabel na dating carnival queen, Queen of Luzon. Kaya may suot po yan ng crown. Beautiful po siya. Ano na kwarto nga na, hindi ka nagkuha ng kwarto.
Ay, salito. Ang pinagkulungan kay Chodora Formoso po noon, nung asawa niya. So, nang malaman ni Jose na nagtataksil sa Formoso, kinulong siya dito. Yung kanyang sulat ay inihulog ni Formoso dyan sa bintana po na nandyan. So, dito po sa kwarto, may original na furniture. The rest of the furniture kasi po, aside from this bed, ito pong bed, original po ito, no? Pero the rest of them na po, mga, ano na lang po, collection. Kasama sila sa collection po ng Acosar family. Tumangkad po siya. 5'2" na po siya ngayon. May chance pa po tayo. Okay? Don't lose hope na. Okay po. So, mga General Luna, ito po yung pinaka-office po ni President Emilio Aguinaldo. Kasi by the time na si General, pinatawag ng Presidente, ay umakyat po siya dito sa taas ng bahay. Tapos pagbaba po niya doon sa baba, sa hagdan, sa paglabas sa courtyard, doon na siya pinagbabaril, pinagtataga. Okay? Sa movie po again. Ayan. So, by the way po, I'll give you time. Sayo kayo. Sayawi, istong B. Sayo kayo. Murag wala na injured, oh. Open po yung ating simbahan po for weddings, no? So, marami na po kinasal. Hindi ko lang sigurado kung sila pa rin. Okay? So, yan po yung sanctuaryo na kami, no? Bago ba yung house po kasunod ng Binyan? Casa Baliwag una, galing po ng Baliwag, Balacan. Na itayo pong Casa Baliwag 1898 sa harap po ng Baliwag Church sa pagmamayari po ni Kapitan Fernando Berhel de Dios na noon po katulad ng naunang bahay, dalawa rin po yung naging asawa niya. So, yung kanyang, hindi po pinagsasabay naman, ma'am, no? Isa-isa lang naman. Although dalawa lang talaga. Eh, so, by the way, yung house po na yun, hindi po natin yung mabibisita as of now. Kasi po ngayon, ginagawa din po yung bahay. Ang plano po nila dyan, i-convert po siya as rental house. Gagawin pong bahay paupahan. Okay? So, pag sinabi pong rental house, yun po yung mga buong bahay po dito sa resort na pwede nyo po siyang rentahan kung mag-overnight po kayo. Ayun po ba yung mga taga saan po, by the way? Tagi. Taguig. Kayo po Pangasinan. Ito Cagayan de Oro po. Cagayan. Oh, talayo niyo po. Sinasabi po nila, itong Casa Quiapo, ito daw po yung pinakamalaki at also pinaka-eleganteng house na naitayo noon sa may Quiapo, Manila. Under the ownership po ni Don Rafael Enriquez. Tapos po yung bahay din na sa inyo po ni Felix Rojas y Arroyo. Siya po yung kauna-unahang Filipino na nagsanay po ng architecture sa bansa natin during the Spanish occupation. So, in the year 1908 to 1926, ito din po yung nagsilbing kauna-unahang building ng University of the Philippines School of Fine Arts. So, ilan po sa ating mga national artists, dito po sila nagsanay ng husay sa pagpipinta. Tulad po nilang Carlos Botong Francisco, Guillermo Tolentino, Tomas Mapuan, even Fernando Amorsolo. Kaya lang po nang mailipat po yung Fine Arts School ng UP sa Padre Faura Street, Manila, naging iba't ibang establishmento ang house. So sa second floor, nagkaroon po dyan ng bowling alley, nagkaroon din po ng girls and boys dormitory. And as of now, ginagamit po namin siya bilang art space. Bago tayo pumasok sa loob, makikita niyo po yung bahay nila, dalawa po yung uri ng pinto. So ito po yung malaking pinto, ang tawag po dito Puerta Mayor. Daanan po ng mga karuwahe at mga kabayo po noon. Tapos ito po yung maliit na door, ang tawag po dito Postigo. Daanan po nating mga tao. Ngayon po yung Postigo, kita niyo po yan? Maliit lang po yan, no? Mababa lang po. So, ibig sabihin po, ganito lang kalalaki yung mga Pilipino nung unang panahon. Or kung minsan, mas mababa pa po sa sukat ng pintuan. Okay? So, mamaya po, magkakaalaman po tayong lahat. Sukatin niyo po yung sarili niyo, ha? Ayan. So, by the way, aside from the tutors po natin dito, maniniwala din po ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo na sa bahay na ito, 1800s pa lang po, may CCTV na po sila noon. Yes, yung CCTV po nila HD. High definition, real time, live na live po yun, walang delay. Lapit po kayo dito sa akin, yung mga nasa likod.
Ipo, forward po tayo. Ayan, forward lang po ng konti. Ayan, so by the way, from this door, paakyat po, no, may makikita po kayo dun sa taas na square na kulay puti. Yung maliit na square na yung katapat ng door. Okay, yan po yung CCTV nila before. Nagets niyo po ba? Ang ano po na yon, ang square na yon, takip lang po yan. No? So pag tinanggal niyo po yan sa may sahig po ng ikalawang palapag ng kanilang bahay, meron pong peephole, may butas po, may silipan sa taas. So yun po yung CCTV nila. That's why it's HD and real time. Di ba po? Butas lang kasi siya. Pero kahit butas lang po yan, malaki po yung tulong niyan. Kasi po, ang butas na yan directly nakatapat yan dito sa area ko. Which is, dito sa area na to, dito pumipwesto yung bisita pag sila po ay kumakatok. So, pag may mga bisita na nasa labas mula sa taas, sisilipin po nila kung sino yung kanilang bisita. Kung makita nila yung mga bisita na nasa labas at kung gusto nilang papasukin sa loob, ang gagawin lang po ng tao sa taas, may lubid doon. Hahatakin lamang po yun. Yung lubid kasi na yun, nakakonekta po yun sa lock ng pustigo natin. So, pag hinatak po, matatanggal yung lock, yung mga nasa labas, maaari silang pumasok na po sa loob. Automatic po yung door. Hindi nyo na kailangan bumaba. Ayan. So, kung welcome po yung bisita, pero kung yung mga bisita naman nandito, unwanted visitors, ayaw nilang papasukin, mula po dyan sa butas na nasa itaas, para umalis po yung mga yon, bubuhusan po nila ng tubig. Minsan mainit. Pero yung pinaka-worst na binubuhos po dyan ay ihi. Ihi po. So, madalas mangyari yung ihi sa maniningil ng utang at manliligaw ng mga dalaga nilang anak. Pag di nila gusto yung manliligaw, ihi po yung mabubuhos sa inyo dyan. No? So, yan po yung CCTV way back 1800s. Dito po sa resort, ang tawag po namin dyan, CCC-LIP. The old version of CCTV. Okay, so pasok po tayo. Mag-ingat po sa pintuan. Arts na Sinabi niyo pong garahe, dito po nilalagay yung mga kalasa, yung mga kabayo nila on this area. Then yung kabilang side, ginagawa din po silang storage rooms, imbakan ng palay, ng asin, ganyan. Pero ang bahay po na to, if we compared it naman sa nauna, ito po original na siya. Kasi po nasa 50 to 70% po yung original na parte ng bahay. So most of the original parts ng bahay nakalagay sa second floor, yung mga wooden parts po niya. So alin-alin po yan, yung hagdan, yung mga malalapad na wooden planks natin sa taas, sahig po sa taas, yung mga poste ng kahoy, dito sa ibaba, original din po yan, meron din sa taas, pati yung mga ceilings po doon. At actually, dito sa bahay, meron pong konkreto na parte dito na original. Ito po yung sahig na tinatapakan po natin sa ngayon. No? So this is the only concrete part ng house na original pa po. Tawag po sa kanila, or sa bato na ito, Pietrachina, stone from China. So from China, paano napunta sa Philippines? Kasi po itong bato na ito yung ginagamit ng mga Chinese during the galleon trade, kalakalang galleon, na pagpapikat ng mga barko nila, pambalanse. So dahil nga po pagbalik ng mga Chinese sa China, of course may dala na silang kalakal, pabalik. So bibigat na po yung kanilang mga barko. So para mabawasan po yung bigat, naiiwan po itong mga bato na sa Pilipinas po. No? So para mapakinabangan po ng mga Filipinos before, ginagamit po nila sa mga roads and houses po natin. Kung ibebenta niyo po sa panahon natin, itong mga bato na to, kasi nga luma na sila. So mataas na din po yung price value nila, no? Depende sa lapad at sa haba, nagre-range po yan ng 10 to 20,000 per block or per pieces po ng mga Pietrachina stones. Ayan. Kasya po ba sa bag nyo to? Ay, hindi po masyadong malaki po, no? Ayan. So, by the way po, ang ating lugar po ngayon ay art space po, ang Quiapo ngayon, no? So, makita niyo po may mga bakeries tayo dyan. Gawa po yan ng Peninsular Artists Organization, samahan ng mga local artists dito sa Bataan. So, ilan sa kanila, mga nurse, mga students, mga teachers. Yan, binigyan sila ng opportunity nila sa makapag-display po ng kanilang mga artworks dito, makilala. At the same time, kung interested po yung mga guests, maaari niyo pong bilhin yung mga yan kasi for sale po yung mga ating mga paintings po. Okay? So, we'll give you time to roam around. You may take pictures po if you like this one. Okay?
yung third house natin, Casa Lubao. Galing ng Lubao, Pampanga, yung green na house po. Nirenta, mamulto. Na nilipat nila dito sa resort. Tinayo po siya 1920 under the ownership po ni Valentina Rasa at ng kanyang asawa si Francesca Salgado. Yung nabanggit na mag-asawa, ilan po yung sa mga taong tumulong mapag-aral yung dati nating Pangulo na si Diosdado Macapagal, the poor boy from Lubao. So bilang kapalit po nun, ang kanyang nanay na si Doña Romana Panga na nilbihan po bilang wet nurse. Pag sinabi niyo pong wet nurse, taga-pasuso at labandera sa pamilya Arastia. So aside from that, isa pa po sa makulit na istorya ng bahay na ito before po mag-start yung World War II, meron pong mga sundalong Hapon before na pinadala sa bansa para mag-espiya. Sa pamilya ng Arastia, may namasukan po noon na driver. Unknowingly nga lang po yung driver, isa po sa mga spy na pinadala ng Hapon. So nang mag-start na po yung war, yung mga Hapon na dito na sa bansa natin, ginamit po nila yung bahay bilang garrison ng kanilang headquarters. Noon po ang mga sundalong Hapon, merong mga kaugalian na pag ang bahay kanilang ginamit as garrison, bago po nila lisanin, kailangan munang sunugin. Kasama po doon yung pamilya na nakatira para wala daw pong ebidensya. Nang tanghanan po na susunugin na nila itong bahay, ay pinigilan naman po sila ng isang tao. Yung tao po na pumigil yung pinamasukan na driver sa family. Isa sa mga espiya at siya rin pong kolonel ng sundalong Hapon. According sa driver, in his 10 years po na paninilbihan sa pamilya, tinanggap siya at tinuring pa po na parte ng pamilya. So in return, hindi naman niya hinayaan na mapahamak ang pamilya Aras at masunog ka nilang tirahan. So right now po, yung bahay na ito, activity center po namin to, Salon de Juego or Game Room. So, mamaya po kung mag-activities kayo, gusto niyo magkalasa, balsa, dito po kayo babalik for that. Meron din tayong mga bicycle rentals, ATVs, and golf cart po na available dito. So, second floor naman po, it's one of the show houses po. So, kaya po tayo sa may second floor ng house po. So, for the third house po natin, malaki lang po yung bed kasi nga yung bahay nito, dati po siyang rental house. So, ganyan po halos kalalaki yung mga beds na makikita niyo sa mga rental casa po natin, no? So, may foam naman din po yun. Chair. Pero pag inangat ko po ito, makita niyo po kung para saan po siya. Yes. So, ito po yung parang portable toilet po nila noon. So, hindi naman po ito original from this house po, pero usually talaga, ganito yung makikita nyo sa loob ng mga kwarto noong unang panahon. Kasi nga po, noon, yung casillas, yung toilet natin, nakahiwalay po yun sa bahay. So, at night nga naman po, nasa labas po siya malayo. No? So, at night nga naman, instead na going outside, lalabas sila, at na lang po yung gagamitin nila pag sabi po ng gabi. Commode po, no? And then, meron din po tayo dito, malaki din yung kama. Yung toilet dito, modern na po. I don't know if may room na ba kayo, ma'am? Wala ba naman po? By the way po, yung house naman po na yun na kulay white, that's the Casa Haen 1. Galing po ng Haen, Nueva Ecija. So, ang Casa Haen, naitayo po siya 1901. Sa pagmamayari po ni Don Hilarion Santiago Esquivel. Tinawag po yan na White House sa kanilang lugar, hindi po dahil kulay puti. Yung first mayor po kasi ng Haen, dyan po siya tumira sa bahay na yan. Makikita niyo po sa may bubong na bahagi na, may mga design na tila corona. At tawag po dyan, acroterion or crown calados. Ang acroterion is statue symbol po. Ibig sabihin po ng acroterion, ang taong nakatira or pamilya nakatira sa bahay galing sa mayaman at prominenteng pamilya. So, pag uwi niyo po ng bahay niyo, magpalagay po kayo. Ayan. Baligtad siya kasi mas mahal na yung kahoy ngayon. And then, originally po talaga nakaangat yung mga bahay, no? Elevated po sila kasi yung mga ganyang uri ng house, natagpuan po yan na itayo malapit sa ilog. So, nakaangat po yan to service protection na din po ng bahay pag magkakaroon ng high tide o baha. Then, at the same time, yung ibabang bahagi niya, naging yung silong po yan. Diyan nila nilalagay yung mga alagang hayop, katulad ng dinosaur, katulad ng pato, bibe, manok, minsan, aso. Yung last house natin, Casa Luna, galing po ng Luna, La Union. Ang Casa Luna na ito
itayo naman po siya 1850 under the ownership ni Don Prometivo Nervicio. Tsuhin po ng magkapatid na Luna sa General Antonio Luna at Juan Luna. So yung Luna La Union before, ang tawag po talaga dyan na Maktakan La Union. But in the year 1906, they changed it to Luna La Union to serve as their recognition sa magkapatid. Year 1940, yung bahay po nagsilbi po yung garrison or headquarters ng United States Armed Forces in Northern Luzon. Diyan po nila plinano paano dadagipin si General Tomoyoki Yamashita. Okay? May tanong po ako sa inyo. Start na po ng ating oral recitation. Recitation na po tayo. Madali lang po ito. Alam ko, kayang-kaya niyo po sagutin to. Okay? Naaalala niyo pa po ba yung dalawang uri ng alipin noon? Alipin sa gigilid. Sa gigilid at dapat Alipin. Sa gigilid at Gigilid at namamahay. Wow, very good. Okay, tama po. Aliping sa gigilid at aliping namamahay. Yun po yung dalawang uri ng alipin po noon. So, kaya ko po na itanong yan kasi po, pag akyat natin sa ikalawang palapag ng Casaluna, meron din po kayong makikita dyan, katulad ng sa unang bahay, may daanan po siya sa gilid. Napansin niyo po yan sa kasabi niyan, may partition po yung house, tapos may hallway po sa side, no? So, dito nga lang po ang difference niya sa Luna, nakapaikot siya sa kabuuan ng bahay nila, okay? So, ang tawag po doon sa daanan na yun, volada. Okay? Para saan po ang volada? Yun po yung dinaraanan ng mga aliping sa gigilid. So, from the word itself, sa gigilid, literal po, sa gilid lang talaga sila po pwedeng dumaan. Ang mga sa gigilid, hindi sila pwedeng pumasok sa loob kasi yung mga allowed lang sa loob, yung mga aliping na mamahay. So, bakit po ganun? May discrimination sa mga aliping sa alipin na gigilid. ngayon, may discrimination. Opo, kaya daw po ganun yung turing sa kanila dahil ang pagiging aliping sa gigilid, yun po ang pinakamababang uri ng tao. Sila po yung mga tao na huli sa gera, nadakip sa gera, mga tribal wars. So wala po silang mga ari-arian. Magkakaroon lamang po sila ng properties kung pamamanahan sila ng amo nila dahil sila ay masipag or sila ay tapat at kung sila po ay makakapag-asawa. Then aside from that, yung mga sagigilid, pwede din po sila na ibenta or di kaya ipangregalo ng kanilang mga amo. So in short, talaga slaves po ang turing sa kanila. Alipin talaga, no? So yun namamahay naman po pinagkaiba nila, sila po yung mga ordinaryong Pilipino na napagkasundong manilbihan sa mga taong mas nakakangat yung antas na pamumuhay compared sa kanila. So meron po sila mga properties, then sila lang po yung uri ng alipin na pwedeng manilbihan ng harapan sa kanilang mga amo. So in short po, sa panahon natin ngayon, in our times today, ang tawag po sa kanila, mayordoma po. No? So yun po yung sagigilid at namamahay. Ngayong araw po, ayan, dahil ang bahay po na yan ay nagsisilbing antique museum for the antique collection po ng Acosar family. So bago tayo makyat sa taas, ang huling pakiusap ko lang po kasi po sa tuwing bumibisita po kami dyan sa Casa Luna, ang daan po namin ay sa gilid din po. Hindi po ibig sabihin aliping sa gilid po tayo, pero doon lamang po tayo dadaan sa gilid na parte para pagbibigay ingat po sa mga antigong collection. Okay lang po ba sa inyo yun? For experience din po, di ba? At least masasabi niyo po na once in your life, nakadaan po kayo sa gilid, no? Ayan. Na-experience po natin. So, by the way, bago tayo magkat sa taas, another trivia lamang po. Yung Haen at Luna, nakikita niyo po ang balkonahe nila, nakalagay siya sa likod na parte ng bahay nila. Unlike yung third house natin, yung kulay green, Lubao, yung Casa Lubao, ang balkonahe po nasa harap. So, pag nasa harap po noon yung balkonahe ninyo, ang tawag po doon, veranda. So, yung Lubao, meron silang veranda. Pero ang Haen at Luna po, nasa likod po sila ng parte ng bahay. Ang tawag po dyan, azotea. So, azotea po sa likod, while veranda naman po sa harapan. Okay? Tandaan niyo po, baka lumabas po sa exam. Okay? Lumang bahay na nilipat po dito. So may mga kinalagtang mga photos na lagay siya dito sa loob ng bahay na to kasi nga antique museum, pinasama-sama sa lahat. So simple lang kilala namin. Pag nandito, napakatarik po.
Ito po yung pinakamatarik na hagdan na makikita nyo sa lahat ng bahay dito sa resort. So, noon po talaga, may ilang mga bahay na sinasadya nila na matatarik yung kanilang hagdan kasi po uso noon yung tulisan, yung mga bandito. So, kaya nga naman po, matatarik yung hagdan para pag aakyat sa salakay yung tulisan, mahirapan po umakyat. And then at the same time, kung nasa taas na parte kayo, isang tulakan nyo lang, pababa, dire-diretso agad doon sa may babang parte. So, ganyan po yung purpose ng matatarik na hagdan po noon. Kaya din po, ang reason kung bakit sasatay tayo dumadaan, kasi nga, pag sa harap, ito po yung akitin ninyo, delikado po ito. Baka madagdagan po yung injury ni ma'am. Marami na po, ang madalas na nauhulog dyan, tour guide po, kaya bawal po ako dyan. So, dito na po tayo sa Ano siya ang daanan sa kilid? Yung ginaingon. Although one thing po na mapapansin ninyo, that is common po sa kasi na nakangiti. Alam niyo po kung bakit. Una, ang pagkuha po ng picture, 30 minutes to an hour bago matapos. Imagine niyo po, kahit ganun katagal, siguro kahit tayo, sisibangot po tayo, di ba? Pero aside from that, the main reason talaga why they're not smiling, kasi nga yung mga babae, sanay sila na madalang sila kung bumiti. Always, ano lang po talaga yung face nila. So, neutral lang yung face nila. Kasi nga, noon, ang pagngiti sa mga kababaihan, sign po siya ng flirting. Pagngiti ka daw po ng ngiti, malandi ka daw. Kung ngayon po, kiss na yung mga malaya na tayo na i-express yung ating mga expression na ngayon. Kasi po noon, pag iningitian niyo daw yung lalaki, tapos hindi nyo kilala, it means daw po na inaakit mo yung guy. So that's the reason why normally they have abaniko po. May sila mga pamaypay, they use it to cover their face. Pagtatawa sila or ngingiti, ganun po sila kahigpit po noon, no? So sa mga kababaihan, okay? So dito po tayo, ikot po tayo dyan. Ito po yung ginagamit natin na plancha bago tayo magkaroon ng mga planchang diuling. Idadamo ko po sa inyo paano po siya ginagamit. Okay? So, ganito po yan. Una, dito po sa may kahoy na ito, dyan nyo po i-roll yun ng maayos yung mga damit po natin. I-roll nyo po dyan, and then next po, pagpapatungin nyo po siya. Makikita nyo po sa ibabaw na kahoy, meron pong butas yan. So, yung isang paan nyo po ay ilulusot nyo dito sa butas, tapos yung ikalawa naman po sa may ibabaw po niya. Magbabalanse lamang po kayo dito at pagkikiskisin nyo po ng ganyan yung dalawang kahoy. Opo, so, pag pinagkiskis po natin yung dalawang kahoy, mag-create po siya ng friction, di ba po? So, friction, it will cause heat. So, para mainit, maglansya nga naman po yung damit nila. Of course, yung bigat ng tao na gumagawa nito, nakakatulong po yan. Pero kung tatanungin niyo po ako, ang hirap po nito. Alam niyo po, 3 years ko na pong ginagawa to. No? So, kailangan i-practice po kayo. And yung pinaka-challenging part talaga, using the prinsa, ang tagal po niya. Ang isang damit, inaabot po yan ng 3 to 4 hours. Bago po kayong matapos, isang damit lang po yun. 2-in-1 purpose. Exercise na din po nila noon. So, yun po. Prinsa din ba ay? So, kamay. Ayan po, meron. Samsonite. Okay, this one will start with letter T. Pipi. Correct. Ayan. Gusto din sa ma'am. So, ito po yung pipi natin. So, dito natin nilalagay yung mga damit natin pag magbibiyahe. Maliit lang po ito. So, limited lang po yung clothes na malalagay nyo. 2 to 3 dresses lang po yung kasya dito eh. Yung lock po niya, lubid po. Kung buhatin po, kinikiling po yan sa kilikilis ng best. This way, pag mainit po, lagay nyo sa ulo nyo. Ayan, gagawin nyo lang siyang umbrella. Okay? Sa tampipi. Okay, aside from tampipi, meron din po tayong baul. Sa ilalim ng kama, meron din po dyan arinola. Very small. Cutesy lang po siya. Maliit lang. Okay? So, punta po tayo sa susunod ng parke na. Munggo or mais. May kahoy dapat dyan na iliputin na ganyan. Gilingan po yan. And then we have a machine gun po. Madali tayong meat grinder. May jars.
radio strobe, projector, for cinemas, there we have phonograph, we have cooking can collection, there's also an old Kodak camera po, tapos may mga coffee grinders, mga weighing scale po, and then sa kabilang side, we have the planchang violin. Meron na. Meron na pala. Galingan sa mag-ice cream ka na. Milkshake. Nasusunod po ang galit noon. Nakuhulog yung mga uling dito. Nasusunod yung galit. Huwag mo natin ipasong malaki. Filipino size din po. So, ito mo, duha ka buk mag-CR there, guys. Like, dungan mo. Yuck. Sarap na. Before, inani daw ang tansya. Then, ayan na. So, una ni siya, guys. Bumibisita sa kanya na sana po ay kapulutan po natin ng aral po. No? Maraming salamat. Balik po kayo. Hindi, joke lang po. Hindi po yan yung message. Ayan, so ito na po yung message. Ayan, nag-video pa naman sila. So ito po yung mensahe ni Mr. Kusal sa mga bisita niya. May dating at puso pag pinagsama-sama. Gumaganda kapag nabibihisan, ngunit pumapangit naman kapag ito ay napapabayaan. Ang bawat bahay ay may sariling damdamin at karakter. May pera sa bulok sa paggalingan natin sa ating kalikasan at kapaligiran. So again po, ako po si Diana, ang nakasama niyo sa paglalakbay. Ito pong muli ang Las Casas Filipinas, The Acosar, our pride in the past and hope for the future. Maraming salamat po. I hope you enjoyed the tour. Marami po sana kayo natutunan ngayong araw. At higit sa lahat, napaniwala ko kayong lahat. Ayan, thank you so much for enjoy the rest of the stay. Pwede na po kayong mag-lunch niyan sa Capital Rio Portland. Ayo! Labay. May tao dire. Hala, si Aurora o si Mercy. Aman din. Kaya para bagyo yung aming Dito nakita si Paco. Parang buhay pero patay pala. Ah? Ano ba yan? Kayo Sige, pagdagan-dagan yun. Para madungagan na yung mga eh. Hi. Let me check again.
Mango River. Pero dati po, maliit lang po yung ilog. Pero hindi na po tayo abot sa malayo na yun. Pero iba po mga replica na ginaya na lang po. Ito mga tapat na kunahan niyo po, replica na lumang simbahan sa Balanga Bataan. St. Joseph Cathedral sa Balanga Bataan. Marami na po dyan ginasal. Ang hindi ko lang po alam kung sila pa. Ang mga gumawa po niyang kababayan po sa Balanga Bataan, mga babae. Nagmula po ng San Juan, Batangas. Nakuha po siya ng almost 95% original. Ano po muna tayo kay ma'am? Group picture muna tayo. Kakasama muna. Picture muna tayo sa grupo. Magkita tayo. Ayaw ka. Tignan niyo po yung kanyang higa, yung pangalan pa niya, oh. Ang original po niya, yung frame lang, ha, pero yung kutsyon, bago na.